Kamusta mga repapits, si Alex Sonso to at nandito na naman tayo sa aking panibagong video na kung saan magtatalakay ako everything about stock market. At sa topic natin ngayon ay ano ba yung pinaka-epektibong paraan sa tuwing tayo nagba-buy and sell. Paano ba yung tamang epektibong paraan para talagang araw-araw tayong kikita? Ang una nating gagawin sa tuwing tayo nagla-login sa ating account kapag bukas na ang it's either bukas na pagbukas na ang market. Tignan natin yung the whole list ng blue chip, which is 30 companies. Ngayon, kung di naman natin wala tayong kopya o wala dito sa watch list natin yon, pwede tayong magpunta sa ganito. Pupunta tayo dito sa quotes, tapos yung 6-pack, tapos mag-create kayo ng sarili yung list. Na kung saan, kunyari, itong mga stocks na to, ito yung mga stocks na gusto mong bilhin ngayong araw. Ngayon, kahit na sabihin pa nating top companies ang mga nakalagay kunwari dito sa ano na to, top companies sa 6-packs na to, it doesn't mean na diyan ka bibili agad at magba-buy and sell ka dyan. Hindi ganun. Ang unang titignan natin ay hanapin natin yung very active na stocks, very active company na maraming taong nagba-buy and sell. So, pag nagpunta tayo dito sa Tugo, ang trades, dito tayo pupunta para malaman natin kung ilang tao nga ba ang nagba-buy and sell. Yan, 721, di ba? Sa Tugo. Ngayon, dito naman sa GMA, ang trades ay 45 lang. Dito naman sa San Miguel, Food ay 45 lang. Dito naman sa Pure Gold ay 1,338. At dito naman sa another San Miguel Corporation ay 883. At dito naman sa may Jollibee ay nasa 2,220. So makikita ngayon agad natin kung sino ang may active na trades or yung active na stock ngayon na marami nagba-buy and sell. Kasi kung titignan natin dito sa GMA, 45 lang. Paano ka nakakasigurong 45 na taon ang nagba-buy and sell diyan? Tanong ko sa inyo, paano kayo nakakasigurong 45 na tao ang nagba-buy and sell? Alam niyo ba, sa 45 na yan, maaring ang 10 diyan, iisang tao lang iisang tao lang 'yon. Yung 10 bilang dito sa 45, iisang tao lang 'yon na maaring nagba-buy and sell sa o kaya panay sell lang ang ginagawa niya o kaya naman maaring panay buy lang ang ginagawa niya. So kahit sabihin pa natin 45 ang naka-count diyan, it doesn't mean na 45 tao mismo ang nagba-buy and sell. Nagigets nyo, maaring yung 10 dyan ay panay buy lang ang ginagawa. Tapos yung another 10 ay panay sell lang. That's already 20. Tapos yung another 15, yan yung papalit-palit na tao na nagba-buy and sell. Paiba-ibang tao nagba-buy and sell. So, iisipin mo, ilang tao lang ang nagte-trade. Lumalabas la 17 lang. Diba? Yung 10 ay panay buy lang ang ginagawa. Tapos yung another 10 ay panay sell lang ang ginagawa. Tapos yung the rest na 25, sabihin natin ay panay lang. Paiba-ibang tao nagba-buy and sell. So ilang tao lang? Ilang tao lang ang nagba-buy and sell? Tumalabas na 27 na tao lang instead of 45, di ba? So parang ganoon, nagigets niyo ibig ko sabihin, it doesn't mean na ganito kalaki ang nagte-trades ngayon, 45 tao nang nagte-trades, hindi. Ganun yun. Ngayon, para makasure ka na marami talagang tao nagba-buy and sell, hanapin mo yung pinaka-active na stock. Katulad nito, 1,338 ang count ng trades. So, ibig sabihin, maraming taong nakabantay dyan, nakaantabay, na nalolood, nagmumontor, at mismong nagba-buy and sell. So, nagigets yung ibig sabihin? Hindi porket panay top companies kunwari yung tinitingnan natin ngayon dito ay bibili ka agad. Hindi ganun. Tignan mo muna yung very active na stock na may maraming isang katutak na nagte-trades. Ito 1,338. Tapos dito sa GMA 45 lang. So kapag tayo ay bumili dito 6 peso and 35 cents per share, bumili kunwari tayong 10,000. Alam niyo kung ano pwede mangyari sa 10,000 ninyo? Matutulog yung 10,000 na shares.
na kung saan yung 10,000 nyo maaari magkahalaga ng 20,000 pesos all the way to 30,000 pesos. Depende sa per share na pagkakabili nyo. So, alam mong hindi to active ngayong araw, it means, pwede kang bumili kasi nga unang-una top company yon, di ba? Unang-una, bago ka mga bumili, dapat tinitignan mo muna yung pinaka-lowest price at yung pinaka-highest price. Katulad yan, sabi dito, 625 yung pinaka-lowest. Kunyari, binili mo ng 630 to, so hindi masama. Kahit sa 635, hindi rin ganun kasama. Dahil ilang cents lang ang tinaas nun mula sa low price, which is 10 cents lang. Nakikita natin yung pinaka-highest amount ay 6 peso and 48 cents, di ba? Ngayon, later paliliwanag ko na mas deeper itong low at high price para maging ganun tayo ka-epektibong bumili at mag-buy and sell dito sa sa stock market. So, ganun yun. Ngayon, bumili ka kunyari 10,000. Kunyari sa 10,000 shares na yun, halagang 30,000 pesos. Hindi naman active tong GMA ngayong kunyari. Hindi active ngayong araw. Katulad yan, nakikita natin, hindi active 45. Paano ka nakaasigurong tataas to ng all the way for 6 peso and 48 cents? Paano ka nakaasigurong tataas pa ng more than 6 peso and 48 cents to? So, maaaring maghintay ka na dito ng ilang minuto, ng isang oras o ng 1 day, 2 day, 3 day, geto ganyan, para lang tumaas yung presyo sa pagkakabili mo, and then after that, saka ka lang kikita. Ang hinahabol mo nga every time sa nagla-login ka rito ay unang-una, it's either buyer ka na kung saan bumibili ka ng maraming shares, di ba? Nagpapalago ka ng share. Pero kung katulad nyo ako na daily trader na inaasam ko laging kumita everyday, ang unang gagawin niyo, tignan nyo yung pinaka-most, yung maraming pinaka-most active stocks, yung maraming nagba-buy and sell para siguradong pag bumili ka ngayon, kunyari katulad nito, bumili ka ngayon sa Pure Gold, maaring 30 pesos and 70 cents yan. Makikita natin low price ay 30 pesos and 50 cents. Ang pinaka-highest ay 32. So, 30 and 70, tapos 32 pesos mismo to. So, ang laki ng palugit nito para tumaas ng all the way to 32 pesos sa araw na to. At maaaring lumagpas pa nga sa 32. Ang laki ng tsansa, ang laki ng Tsaka, hindi mo nga kinakailangan asamin na maging 31 peso per share o kaya 32 per share ang Kunyari, nabili mo ng sabi na lang natin dito, nabili mo ng 30 pesos and 50 cents o kaya 30 pesos and 70 cents. Ngayon, naging 31 peso yon. So, 20 cents ang kinita mo. Kung halimbawa, meron kang 10,000 shares na binili, kumita ka na agad ng 3,000. Diba? Kunyari ngayon, pagka-login mo, ganito yung presyo, bumili ka agad, tapos biglang lumaki to ng 31 pesos, nadagdagan ng 30 cents. So, ngayong araw din, kumita ka. Diba? Nag-buy ka ngayon, at ngayong araw din, kumita ka. Hindi ka tulad dito sa GMA, nag-buy ka ngayon ng whatever amount of stocks or ng shares, whatever shares na binili mo, pero wala kang kasiguraduhan kung ito ay mabebenta mo ngayong araw. Kung tataas pa sa presyong pagkakabili mo ngayong araw, itong share na binili mo sa GMA. Wala kang kasiguraduhan. Kaya ko sinasabi, wala kang kasiguraduhan dahil maliit nga lang yung nagba-buy and sell, maliit lang yung trade, yung counts. Kinakailangan magpunta ka sa mga may trade counts na like more than 1,000, 2,000 na nagta-trade. Ganun yun. Para bumili ka ngayon, nag-login ka ngayon, open ng market ngayon, bumili ka ngayon, whatever price yung pinaka-last price niya, ano man yung pinaka-last price niya, kahit no paas ng 10 cents or 15 cents, 20 cents yun, kahit bili mo sa mga ganung presyo, may chance pa rin na lumaki yun bago matapos ang trading ngayong araw. Alam niyo, since very active nga itong kunyaring Pure Gold, bumili ka for whatever amount per share, ang laki ng chance na pwede kang kumita at least 1,000 pesos every time na kunyari, binili mo ng 30 pesos and 70 cents to. Bumili ka ng 10,000. Tapos within few seconds or within few minutes lang, naging 30 pesos and 80 cents. So, benta mo agad. So, kumita ka ng 1,000. Tapos, nung bili ka na naman uli ng 10,000 sa whatever amount na kung saan sa pagkakabenta mo, 30 pesos and 80 cents,
Maaring yung 30 pesos and 80 cents na maaring tumaas pa yon o maaring bumaba rin. Ngayon, kapag bumaba yon, bumili ka. And then after that, tataas na naman uli. Maaring umabot ng 30 pesos and 70 cents o 30 pesos 80 cents uli o maaring tumaas pa, di ba? Maging 30 ba? Mga ganon. So, sa loob ng isang araw o ilang oras o ilang minuto, makakabenta ka ng ilang beses. Maaring sa unang beses, nakabenta ka, kumita ka ng 10 cents per share. So, may 10,000 ka, kita ka ng 1,000. And then, bumili ka uli. And then, after that, hintayin mo na naman na lumaguman lang kahit man lang 10 cents per share yung pagkakabili mo. Eh di, 1,000 ka na naman. Eh kung ano ba nabili mo nga ng 30 pesos and 70 cents, sa pangatlong pagkakataon, bumili ka. Tapos, within few seconds or within 5 minutes lang, naging 31 pesos per share. Eh di, kita ka ngayon, sa 10,000 shares na binili mo, kita ka ng 3,000. So, all in all, kumita ka na agad ng in less than 30 minutes or less than 1 hour ng magkano? 5,000. Ganun kadali o ganun yung mga epektibong way para tayo kumita. Ngayon, siyempre, ayun, pinakamabilisang explanation yon kung paano nga ba kung paano magiging epektibo ang ating pagbabuy and sell o kaya pagbuy para mangolekta ng maraming shares. Ngayon, bago tayo maging excited sa ganun, dapat tignan muna natin yung mga ganitong window. Ang titignan natin dito, tignan natin yung last value price, 8 peso and 54 cents, di ba nakalagay. Tignan natin ngayon yung mga asking price ng mga sellers, ito sa red, at yung mga asking prices ng mga buyers. Tignan ngayon natin yung mga last 5 trades para magkaroon tayo ng idea kung ano ba yung buy and sell na nangyayari dito. Tapos yun, titignan nga siyempre natin yung trades. Kung ilan yung nagtatrade, katulad yan, 287 ang nagtatrade ngayon. Minsan, kahit na maliit lang ang bilang nito, kung very, very popular or very, very active to, na kung saan maobserbahan nyo itong tugo, everyday, very active to na may nagbabuy and sell dyan. Maaaring 287 lang to, pero within few minutes, aabot ng 500 to pataas. Mga ganon. Ngayon, para malaman natin kung it's good to buy now or buy later within few seconds, within few minutes or 1 hour, whatever. Titignan ngayon natin yung low, yung T-low, kung hanggang saan ba yung ibababa nito, which is, ang sinasabi dito, 7 peso and 68 cents, o na almost 69 cents per share. Ang pinaka-highest na itataas nito ay 9 peso and 39 cents or 9 peso and 40 cents, parang sumatotal. Ngayon, ang sinasabi naman dito, yung ceiling price, yung pinaka-maximum talaga na pwedeng abutin lamang nito na sinet ng government na magiging 11 peso and 79 cents per share lang itong tugo. Pero dito sa may T-low at T-high, ibig sabihin yan, ito yung pinaka-lowest amount, pinaka-kulelat na ibababa nitong stock na to. At ito naman ang pinaka-mataas na magiging price nito sa araw na to, maaring ganito lang or maaring abutin din ng all the way to 11 peso and 79 cents. So kung makikita natin, ang sabi dito, 8 peso and 54 cents ang pinaka-current market price. Pero yung yesterday, ang pinaka-price niya ay 7 peso and 86. Ngayon, tignan ngayon natin yung pinaka-lowest, 7 peso and 68. So, magkano lang ang tinaas noon sa pinaka-lowest amount? 20 cents. Diba? Ngayon, magkano ang tinaas ng 786 sa 8 paano? O ayan, tumaas siya ng 68 cents. Diba? So, nagigets yung ibig ko sabihin, kung alam ninyo ang last market price ay halos malapit dito sa pinaka-lowest, that's a good buy. Kapag sinakita naman natin na malapit dito sa pinaka-highest, yung T-high, pag kunyari naging 9 peso na to per share, 9 peso, 9.30, 9.20, masyadong mahal yun. So, hintayin mong bumaba ng like 8.30, 8.40, 8.50. Huwag ka lang aabot ng all the way to 9 peso hanggang sa 9 peso and 39 dahil mahihirapan kang kumita doon kasi syempre ang hangarin mo, bili mo ng mura and then kahit malang tumaas ng 10 cents o 20 cents yun, para meron kang ilang libong kita sa kunyari kung bumili ka ng 10,000 shares, 20,000 shares all the way pataas. Diba? So ganun yun. Titignan natin yung T-low, tignan natin T-high, kung ano ba yung mga presyuhan na yun. Tapos pagbabasihan natin sa previous, yung kahapon na
na palit na ano na bentahan at yung mismong current price ngayong araw, 'di ba? Sana sa ganun magkaroon kayo ng idea para maging smart yung inyong pagbibili at pagbebenta, 'di ba? Nagigets yung ibig ko sabihin. So bukod pa diyan, para malaman nyo o kunyari medyo nakalimutan nyo kung ito bang tugo ay may magandang record o whatever, ang gagawin nyo, titignan nyo yung chart board na kung saan makikita ngayon natin dito yung tugo. Simula dito mababa, nasa 5 peso something. Tapos tumaas ng almost 10 peso dito. Tapos bumaba na naman. Bumaba na naman ng up to 6 peso, 6, 7, 7, ganyan. Hanggang sa tumataas na naman. Tumataas na naman. Tapos bumababa na naman. Makikita mo, nakikita nyo dito, halos ang takbo niya ay sideways. Pero dito, bababa, tapos tumataas, bumababa. Pero pagdating dito, panay sideways na kung tutusin, di ba? Parang dire-diretso lang dito. Tapos tumataas na naman dito, and then biglang pumalpak na naman, nasemplang dito, di ba? So, ganun yon. So, para magkaroon tayo ng mas maliwanag na prediction kung ano bang mangyayari sa araw na yon, di ba? Makikita natin yung presyuhan na kesyo, kunyari, yung Petron, ang opening price niya, ay 8 pesos and 70 cents, tapos yung pinaka-highest ay 8 pesos and 80 cents. Siyempre, kung ang open price ay 8 pesos and 70 cents, hindi ka bibili dahil nakikita mo pinaka-highest ay 8 pesos and 88 cents. Pero ang pinaka-lowest ay 8 pesos and 18 cents. So, it's either bibili ka ng around 8 peso and 20, 8 peso 30, 8 peso 40, pero wag kang bibili ng all the way to 8 peso. Wag mong bibili yung opening price na 8 peso and 70 cents. Parang gano'n, di ba? So, ganun yun. Tapos, bukod sa mga sinasabi ko kanina, dapat makikita natin yung ganito, yung parang pinaka-technical guide or fundamental sheet na kung saan ang sasabihin ay, bili mo yung ganitong company, yung BDO, at sasabihin, pag bumili ka ng ganyan, ang trending nung stock na yun ay, trend mode ay pababa. So, ibig sabihin, kung mangongolekta ka, magandang bilhin yun. Pero kung sasabihin mo ngayong araw, bibili ka, tapos magbabay ka, ang labo, medyo may kalabuan na kumita ka ngayon kasi nga ang trend nung stock na yon ay pababa. Pero pag nakita naman natin dito, yung China banking na to, nakalagay dito pataas. So ibig sabihin nun, yung whatever price ngayon ay pwedeng tumaas ngayong araw. So may chance na kumita ka, di ba? Nabili mo kunwari ng ano lang, ng 92.50. Pero ang pinaka-highest naman pala na pricing nito ay nasa 107 and 107 peso, di ba? Pinaka-lowest ay 88 peso. Halimbawa nabili mo ng ano to, na kahit man lang yun nga, saktong 92.50. Tapos tataas naman pala to ngayong araw ng all the way to 107. Di panalo ka, di ba? At kumita ang ngalan ng 10 cents, 20 cents dito sa 92.50 na pagkakabili mo, panalo ka. So may kita ngayon natin, ay mali pala, sa BPI pala to. Sabihin na natin, kunyari ganun ang presyuhan, makikita natin dito sa trend mode niya, pataas. So, ibig sabihin, may malaki na chance na kumita ka. Kaya makikita natin dito sa may recommendation, ang sabi dito, hold. Yun ay para sa mga taong meron ng stocks or shares na hawak na kung saan, hihintayin mong mas tumaas pa yung presyo sa pagkakahawak mo para ma-reach mo yung pinaka-maximum na target price and then bigla mong ibenta. Ganun ibig sabihin yon. So, nag-guess yung ibig ko sabihin. So, ganyan ang effective way para tayo kumita ng pera daily sa stock market. Pagpasok natin, hanapin na ngayon natin lahat ng stocks na gusto natin bilhin. Kunyari, katulad nga nito, di ba? Ngayon, kahit sabihin pa natin blue chips yan, hindi tayo basta bibili. Tignan muna natin ang mga trades, kung ilan yung mga accounts. Tingnan natin kung ito ba active o hindi. Kasi kung hindi ito active, kahit pa blue chips to, pag bumili ka ng ilang daan o ilang libong shares ngayon, ang laki ng chance sa oras o isang araw, dalawang araw or ilang araw ka maghihintay para tumaas yung presyo na yon mula sa pagkakabili mo. Diba? So, pag bumili ka ng ganun ngayon, tapos hindi naman pala kikita ngayong araw, di nasayang isang araw mo, imbis na kumita ka, kaya ka nga pumasok sa stock market ngayon, magbabuy and sell ka para kumita ka. Paano ka kikita ngayon dito kung bumili ka ng ilang thousands of shares, tapos hindi naman tumaas yung as in panay baba lang yung presyo, di
matutulog ang pera mo, bababa yung value ng stocks mo, maghihintay ka pang tumaas na naman yun. So, mas maganda, hahanapin mo yung very active na stocks na katulad nito, 1,300 yung nagba-buy and sell. So, ang laki ng chance na whatever last prices netong pure gold ay maaring tumaas o bumaba o maaring bumaba matapos mong bili ng 30 pesos and 70 cents, maaring bumaba pero later within few seconds, within few minutes lang, maaring tataas pa to ng all the way to 31 or whatever, mga ganun, di ba? So, nagigets yung ibig sabihin, ganun ang pagtingin sa tuwing tayo magbabuy and sell, di ba? Ngayon, hindi porket nakikita natin dito ang current market price ay 8 peso and 54 cents. Hindi mo bebenta ng ganyan yan. Kaya sabihin pa natin nakuha mo lang to ng 7 peso and 50 cents. Tapos nakita mo 8 peso and 54 cents na per share ngayon. Hindi mo bebenta ng ganyan. Ibebenta mo ng mas mahal pa dyan. Tulad nito, 8 peso and 54, 8 peso 55, 8 pesos 56, 8 pesos 60 cents nila binebenta. So, ganun ang technique niyan. Hindi porket ganito ang market value price, ganyan lang din ang ibebenta mo. Tapos, ito naman, maaaring binebenta niya ng 8 pesos and 52 cents sa 3,000 na kasaan. Maaaring nabili niya lang to ng around 7 pesos o saktong 8 peso. Kaya, o mas mababa pa siguro dyan, nabili niya kaya 3,000 niya pinagbebenta. 8 peso and 52 cents lang instead of 8 peso and 54. Pero tanga rin yung nagbebenta nito. Kung ako dito, dapat sinakto ko na lang 8 peso and 54 cents instead of 8 peso and 52 cents. Mali ito eh. Pero maaring ang ginawa niya dito, in-schedule niya tong pagbebenta ng 8 peso and 52 cents. Hindi in-schedule niya at hindi niya, maaring wala siyang time na i-monitor ngayon. Kaya in-schedule niya na, okay, ibebenta ko ang aking 3,000 shares sa halagang 8 peso and 52 cents. Once itong 8 peso and 52 cents nag-match dito sa mga buyer's price, kikita to automatic, kikita tong tao na to habang hindi siya nalolood or nagmamonitor ng kanyang stock. So maaring ganun ang nangyari dito, kaya 8 peso and 52 cents lang instead of at least 8 peso and 55 cents or pataas, di ba? So mali itong buyer na to, hindi siya ganun ka smart magbenta, di ba? O maaring siguro sinatalaga niya na, maaring nabili niya lang ng 750 to, di kita siya ng 1 peso and 2 cents. Sa 10,000 shares, that's gotta be 1,200 na profits, di ba? So it's either way, panalo siya, di ba? Kung in-schedule niya to o hindi man niya minomonitor to, as long as nabili niya tong 3,000 shares niya sa mas mababang presyo, like around 8 peso or 50 peso, whatever, lalo kung nabili niya lang to ng 7 peso and 30 cents, edi ang laki ng kita niya. Di ba? Nagigets yung ibig ko sabihin? Kung feeling nyo interesting at informative itong video na to, i-click nyo yung like button at i-share nyo itong video ko. At mag-subscribe na rin kayo. Damo na ginagawa natin yan, damo na makakita tayo or makakapag-produce ako ng mga ganitong klaseng video na kung saan ay makakatulong sa inyong pagda-daily trading. Kaya peso cost averaging man ang tinitira nyo o daily trader kayo tulad ko, ito yung mga magagandang tips na dapat nating isinasaulo dahil ito ay makakatulong sa atin na kumita ng few hundreds, few thousands, or few 100,000 o maaaring million pa, di ba? Kung halimbawa may million kayong puhunan dito sa stock market. Alright.